Grabe yung wisdom ni Pangulong Duterte, ano. Alam nyo, ako every time na magsasabi ako ng tungkol sa Diyos o makontento sa kung ano yung meron tayo, ano yung nakukuha natin, I always say muna na ako pangarap kong maging bilyonaryo eh. Kasi during the time na I was struggling, many people did not understand na I am trying na tignan yung will ng Panginoon sa akin. Pero minsan magulo yun. Minsan even your family member will say na wala kang pangarap, wala kang ambisyon. At masakit yun, mahirap yun kapag yung mga future na makakatuwang mo sa buhay, akala nila wala kang ambisyon because you just let things happen. For example, hindi ko ipipilit yung sarili ko sa isang lugar na ayaw sa akin. O kaya naman ay kunwari merong bagay na entitled ako sa pananaw ng iba. Ay, ba't ko ipipilit? Siya ko ginagawa niya yun, ba't ko hindi? Gusto ko rin. Gusto ko rin makakuha yung mga nakukuha nila. Kaya lang hindi binigay sa akin eh. Hindi ba, hindi mo pwedeng kunin ng sapilitan, hindi mo pwedeng, ang tanging magagawa mo lang bilang tao, pagsikapan. Hanap ka ng sarili mong paraan. Pero yung hihingin mo, o hindi binigay sa'yo, wala yun. Hindi ibig sabihin, okay lang na magtamad ka. Galit ang Diyos sa tamad. And ako, kinukonsidera ko yung sarili kong tamad. Tamad. Pero hindi ibig sabihin na ayokong yumaman, ayokong makuha to. Pagsisikapan ko yung mga bagay-bagay, tapos pag hindi ko nakuha, hindi yung binigay ng Diyos. O hindi pa. Diba ipagpasalamat mo yung kung ano yung meron. Ilang beses akong nalugi, ilang beses ako nakapag-ipon sa aking pagtatrabaho. Nag-invest, nalugi. Meron akong pinatayong bahay na ang intention ko paupahan siya. Pero nabubulok na lang ngayon. Meron akong biniling lote, pero umalis naman bigla yung partner ko doon sa bangko na pinagbilan niya. So yung mga ibang mga taga-bangko na nakabili ng parcel ng lote na yun na lang yung protection ko kuno. Hindi ko na alam kung ini-squat nila yun o anong balak nila doon. Marami akong talo sa buhay na pinaghirapan ko, pinag-ipunan ko. Pero natutunan ko to slow down. Sandali. Hindi mo na kailangan magmadali. Hindi ibig sabihin hindi ka nagsisikap. Hindi ibig sabihin hindi lang nila. Ilan ba sa atin yung nakakabili ng sarili niyang lote o nakakapagpatayo ng sarili niyang bahay? Maaaring sumablay lang ngayon pero pakikinabangan ko rin yun in the future. O baka hindi, kung ayaw ni Lord. Diba? Ano yan eh. Yung failures ko na gano'n, yung tinitignan kong waste of money, ano ba yung naging kapalit? Hanapin mo yun. Nagkaroon naman ako ng second home. Binigay sa akin. So yung mga pinatayo ko, hindi nagbunga. Pero may binigay sa akin. Hindi ba? Binigyan pa ako ng anak. Kailangan mong tignan kung ano yung meron ka sa buhay. Kasi kung ano yung ibinigay sa'yo ng Diyos, I'm saying ibinigay. Kasi kahit anong pagsisikap mo sa isang bagay, kung hindi nabibigay sa'yo ng Diyos, hindi. Kahit anong ligaw mo sa isang babae, pagsisikap mo, pagpapagwapo mo, kung hindi kanya talaga gusto, hindi yan ang binigay ng Diyos para sa'yo. You have to understand that there are forces beyond. And we can always pray and give our faith doon sa kung anong plano niya. Kasi nilikha tayo dito, merong plano ako para sa'yo. Kaso kung pilit naman nating nilalayo yung sarili natin doon sa plano niya, paano? Paano? Si Duterte, mabalik ako, si Duterte, bilib na bilib ako sa wisdom niya kasi sa isang speech niya, sinabi niya, nakuha ko na lahat ng para sa akin. Lahat ng binigay ng Diyos. Ang ganda ng sinabi ngayon kasi lahat ng binigay ng Diyos, kunwari, naging abogado siya, sumweldo siya sa pagiging abogado niya. And as a consequence, nakaipon siya. And as a consequence, naging mayor siya, sumweldo siya ron. And as a consequence, naging presidente siya. And as a consequence, marami siya nakilala, nakapag-invest siya kunwari ng negosyo, nagkaroon siya ng mga anak. That is yung bigay ng Diyos eh. Bigay ng Diyos yun. Kung hindi ka nang urakot, yung kinurakot mo, hindi yung bigay ng Diyos. Yung ninakaw mo, hindi yung bigay ng Diyos. Yung kinupit mo na ikaw lang ang nakikinabang, hindi nakikinabang yung mga kapatid mo, hindi yung bigay ng Diyos. Hindi ba? Hindi yung bigay ng Diyos. Pag may naanakan kang babae, binigay yun ng Diyos kasi pinabayaan mo. Kasalanan mo na yun. Hindi ba? You have to discern kung ano ba yung binigay ng Diyos and what are you going to do about it. Di ba? So ako, pa-chill-chill lang ako. Kahit saan ako mapunta, hindi ako nagpapakita ng pagiging ganid. Kasi kung akin yan, kung ibinigay yan sa akin,
Hindi nyo yan walang ibang taong makakakuha niyan. Diyos lang ang makakabawi niyan sa akin. Mapagpahalaga ako sa bagay eh. Alam ng lahat ng tao yan. Pagka yung kaibigan ko, binigyan ako ng lighter. Tangina siya itong lighter na to. Tangina, baka hanggang hukay ko eh. Papamana ko siguro yun sa anak ko. Pero sa'yo yan. Walang makakakuha sa akin noon. Binigay yun sa akin eh. Bigay. It's meant for me. Papamana ko na lang siguro sa anak ko yun kung di ko na siya magagamit. Pero kung ano yung binigay mo sa akin, akin yun. Ganon din siya bigay ng Diyos. Yung binigay ng Diyos sa akin, akin yun. Akin yun. So, at the end of the day, yung mga hindi mo nakuha, hindi yun para sa'yo. Yung mga nakuha mo, biyaya yun ng Diyos. Yun yung bagay na should be grateful for. Huwag mo nang asamin yung hindi mo nakuha kasi hindi yun para sa'yo. God bless.